Hello everyone! Welcome back to the Alexab channel. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano gamitin ang Alexab timer mula sa wiring hanggang sa actual demo sa isang Vendo setup. Kung handa na kayo, tara at tingnan natin kung paano gamitin to. Alamin muna natin kung para saan ba ang Alexab timer. Ang timer board na ito ang kumokontrol kung gaano katagal tatakbo ang load sa isang Vendo setup batay sa oras na inilagay ng user. Automatic nitong ino-on and off ang isang device upang simulan at itigil ang operation nito kapag natapos na ang ibinigay na oras. Gamit ito, mas nagiging automatic, maaasahan at madaling i-manage ang operating ng ating mga Vendo. Nakatutulong din to upang matiyak na sapat ang oras ng service at maiwasan ng sobra or kulang na paggamit ng load. Para sa pagse-set up ng Alexab timer board, ito ang ating guide na schematic diagram. Magsimula tayo dito sa back view ng board kung saan dito makakapag-set up ang mismong may-ari. Para ma-power ang board, may dalawa tayong option. Una, pwede tayong gumamit ng 12 volts 2 amps AC-DC adapter na isinasaksak sa DC jack na available sa board. Ito ang suggested namin para mas stable ang power supply. Pangalawang option naman, gagamitin natin ang terminal for 12 volts and ground. Sunod, para sa coin slot connection, ganito naman. Yung DC 12 volts pin ng coin slot, i-connect natin sa DC 12 volts pin ng board. Yung coin pin ng coin slot, sa coin pin din ng board, and ganun din sa ground ng coin slot, sa ground din ng board. Ngayon, kung sakaling gagamit kayo ng 5S-type coin slot, ganun pa rin ang connection. Pero maglalagay kayo ng jumper or sa madaling salita, ipagkoconnect nyo ang signal and ground pin dito sa 5S CS pins. Mahalaga yon para mag-function ng tama ang 5S-type coin slot. Sunod, para naman sa ating mga load devices, ganito naman ang connection. Kung ang gagamitin nyo na machine or device ay high amperage, sa halip na yung built-in relay mismo ng board ang gamitin, suggested namin na gumamit kayo ng solid-state relay para maiwasan ang possible na pagkasira ng relay at masiguro ang mas safe at mas maaasahang operation ng inyong system. Para sa SSR, ganito naman ang connection. Sa load side nito, yung positive terminal ay i-connect natin sa signal pin ng board, then yung negative terminal naman ay sa katabi nito na ground ng board. Ngayon, sa input side naman, dito natin i-connect yung ating load device. Dito sa example natin ay pressure wash. Ngayon, kung sakali naman na low amperage lang ang machine or device nyo, pwede yun dito sa built-in relay ng board na kayang sumuporta ng hanggang 30 amps or 30 VDC na load. Ganito naman ang connection, yung red or positive wire ng device. Sa example natin ay DC pump. I-connect natin ito sa COM pin ng board, then yung NO pin naman, i-connect natin sa positive terminal na gagamitin natin sa supply. Then from that supply, yung negative or ground nun ay i-connect naman natin sa ating DC pump. So ganun lang i-connect ang ating mga load devices. Ngayon, dumako naman tayo sa external buttons. Paalala lang, optional lahat ng external buttons na nakikita nyo. Ibig sabihin, gagana ang Alexab timer kahit wala sila. Una, itong pause button. Meron kaming pins na nakalaan para dito. Kapag naglagay tayo nito, kapag may time na tumatakbo sa timer at nag-press tayo sa button, mahihinto ang oras na yon at tutuloy naman once na mag-press ulit tayo. Sunod, may option din na maglagay ng start button. Ang gamit naman nito ay kapag may naghulog ng coin sa coin slot, hindi ka agad aandar ang oras. Kailangan muna i-press ang start button para magsimula ang countdown. Paalala lang, para magamit ang start button, kailangan nating ipag-connect or i-jumper ang ground and signal pin ng P4 pins. So again, optional lang po itong dalawang external buttons na ito. Ngayon, meron din tayong built-in buttons na para naman sa pag-adjust ng time and reset. Una, ang add button na gamit para sa pagdagdag ng oras during setting ng time rate. Pangalawa, minus button na gamit naman sa pagbabawas ng oras during setting time rate. And pangatlo, reset button naman na gamit para mabalik natin sa 0 ang nakaset sa timer. Ayun lang ang mga importanteng makikita at ma-optimize natin dito sa ating Alexab timer. Para naman sa front view, ito naman ang view ng customer kung saan andun ang ating 7-segment display. Ngayon, kapag okay na tayo sa ating wirings and maayos na ang lahat ng connections, dumako na tayo sa actual demo sa paggamit ng board. Dito, gagamit kami ng coin hopper machines bilang load device. Una, i-power muna natin ang board. Pagka-power, makaka-experience tayo ng 5 seconds delay before ito mabuhay. Huwag mag-alala dahil normal lang po yon. Kapag nabuhay na, subukan natin mag-set ng time rate. Para magawa yon, pipindot lang ako sa maalin sa plus and minus built-in button sa board. Kapag napindot natin, mapupunta tayo sa display na to.
Ano ba ang ibig sabihin nito? Una, makikita natin na merong nakasulat na 1. Ibig sabihin, ang piso ay katumbas ng 1 minuto. Kapag nagpindot ulit ako sa add button, magiging 2 na ito. Ibig sabihin, ang piso ay katumbas ng 2 minutes. So, ganun ito gumagana. Ang pinaka-max na pwede nating maset dito ay 1 peso is katumbas ng 59 minutes. Ngayon, kapag naman yung minus button ang pinindot natin, so syempre mababawas ang oras. Pero kapag naabot na natin ang 1 peso is equal to 1 minute, then nagpindot ulit tayo sa minus button, ganito naman ang di-display sa atin. Mapapansin yung merong S dito sa may gilid and 59 naman dito sa kabila. Nasa display na tayo kung saan makakapag-set tayo ng seconds per coin. Yung S stands for seconds and yung 59 naman sa gilid ay nangangahulugan na 1 peso is katumbas ng 59 seconds. Kapag nagpatuloy pa tayo sa pagpindot ng minus button, syempre bababa itong seconds natin and ang minimum na pwede nating maset is 1 peso is equal to 1 second. So ganun natin maa-adjust ang time rate natin. Ngayon, iset natin na halimbawa, gusto ko 1 peso equals to 20 seconds. So isiset ko lang sa S20. Ngayon na okay na, itry natin maghulog ng piso sa coin slot. So ayun, nagkaroon ako ng 20 seconds time. And pagka-start ng countdown, nagsimula na rin umandar ang aking dalawang load devices. Kung mapapansin nyo, sabay silang umandar at sabay silang namatay. So normal and ito sadyang operation ng ating LXF timer. Kapag naman nag-press tayo sa reset button ng board, ayun, automatic na babalik sa 0 ang time at titigil ang load devices. Ngayon, what if naman gusto natin gumamit ng start button and pause button? Ganito naman ang mangyayari. Pagkahulog natin ng coin sa coin slot, di-display lang muna ang time na katumbas nito. Hindi mo na mag-start ang countdown. Pero once na pindutin ko ang start button, saka pa lang magsisimula ang countdown ng oras at pag-andar ng load devices. Ngayon, kapag naman nagpindot ako sa pause button, ayun, titigil ang oras and syempre pati ang ating devices. Then, ko-continue ito kapag nagpindot ulit tayo. So, ganun naman nag-work itong optional buttons natin. Ngayon, kung sakali na mawala ng kuryente, ang kagandahan sa timer natin, kaya ng board na isave ang oras na remaining sa kanya. Kapag bumalik ang kuryente, andun pa rin ang oras at magpapatuloy ang countdown at pag-andar ng devices. At dito na nagtatapos ang ating demo video. Ganun lang kasimple gamitin itong ating LXF timer board. Bago nyo ito gamitin, siguraduhin na aralin muna ng maayos ang schematic diagram and physical wirings natin. Para sa inyong mga questions, concerns, and suggestions, open na open kami para tumulong at sumagot. Again, this is LXF, empowering your businesses. Thank you for watching!